So, ipanalangin po natin na maintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. At the same time, kung ano po ang pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon with regards to our present family. So, tayo po ay magkaroon ng ilang sandali. And let's ipagkatiwala po natin ang ating puso't isipan and our relationships to the Lord. So tayo po ay manalangin. Amen. Sige po. So habang tayo po ay nakatayo, let's turn once again to Ephesians chapter 5. So I wish there was some other verses that we could turn to. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung relationship po natin as a family. But there's no other, I think, there's no other passage in the scripture that is more definitive pagdating po sa Christian family. So Ephesians chapter 5, and let's read from verse 23. Ephesians chapter 5, verse 23 to 32. At basahin po natin ang salitan this time. So mauna po ako sa verse 23. Ephesians chapter 5, verse 23 to 33. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourish it and cherish it, even as the Lord the church. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife sees that she reverence her husband. Thank you. You may take your seat. So tulad po ng nasabi ko po, ito po mga talatang ito, I believe is the most definitive na nagbibigay po sa atin ng malinaw, clear picture of what our relationship ought to be as husband and wife, una sa lahat, and also as a family. If you allow me to read, pakinggan po natin, mabasahin ko po dito sa chapter 4, verse 15 and 16. Sabi po ito, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that
which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. So this morning, ang mapakinggan po natin na mensahe, of course, is about family, both about marriage, and the home, na nagpapakita po sa atin yung tamang pangunawa or understanding of what marriage and the family is based on our relationship with Jesus Christ and with the church or with each other. So God's design for the Christian home. So yun po ang concern po natin ngayon. So paano ba tayo magkakaroon ng isang Kristiyanong tahanan? Since tayo naman ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, so that should be very important po para sa atin na ang ating pong sambahayan, ng ating pong pamilya ay sumusunod sa Panginoon. So, yung design po, yung pattern, it begins, we think, it begins with marriage. So, tayo po ay binabase po natin ito pong design na ito on the principle and pattern of Christ and the church. So wag na ho tayo lalayo. So ang pinagbasehan po dito ni Pablo is not the current tradition or culture. It is not the Jewish culture or Greek or Roman culture at that time, kung ano po ang turing ng isa't isa sa kanilang pamilya. But it is based on who Christ is and what is the church. And so we read po kanina yung phrase madalas binabanggit po ni Pablo even as even as o katulad ng sa Tagalog po, even as Christ is the head of the church, and the same idea, so let the wives be to their own husbands. So verse 25, even as Christ also loved the church. All right? Sa verse 32 po, but I speak concerning Christ and the church. So, kanino ba dapat tayo nakatingin? So, we should be looking at Christ and the church. So, dito po natin mauunawaan what, God, how God designed the Christian home. So, tayo po, anino lang pala tayo, we're just a shadow, okay, of what Jesus Christ and the church is. At kung sabihin po natin na kung titingnan po natin yung ating experience as a family and our relationship as husband and wife, siguro masasabi natin na hindi tayo yung sumasalamin kung ano po dapat ang relationship ng ating Panginoong Hesus with the church or with the believers. At alam niyo po, marami pong mga ideas, meron pong mga trends and cultures na pwede po nating sabihin that, that's the pattern that we follow for our family. Nung unang panahon, I would say before the modern times, okay, ang pag-aasawa po, the marriage was contracted oftentimes by parents. Okay, it was arranged. Kung wala po yung parents, yung pong lalaki ang nakikipag-usap sa mga parents.
humihingi ng pahintulot, kung pwede niyang, suyuin, of course with the idea na siya po ay magiging asawa niya, yung kanilang anak. Okay, so asan dun yung sinasabi nating love? So the parents or the groom contract the marriage, and oftentimes binabase po ito dun sa honor or wealth. Okay? So kung ang isang lalaki po ay sundalo, so napatunayan niya yung sarili niya in battle, okay? So he has that honor, that distinction. Or if he's not a soldier, meron siyang wealth, okay, na kaya niyang buhayin, kaya niyang bumuhay ng pamilya, meron siyang kayamanan. At syempre, ganun din, especially nung time, before, the Renaissance, they were looking at people na dahil alam niya na yung mga pangasawa niyang babae ay tagapagmana, and so he is very interested in her because of that. Okay? So ang tanong lang, syempre, is your daughter honorable? Is she pure? Okay? Because if not, of course, so mahalaga po sa kanila ito pong bagay na ito. And they expect, that love is going to follow after marriage. So hindi mo na pinag-uusapan, mahal mo ba yung anak ko? Well, that's not the most important thing. The most important thing, I'm honorable, I have the capacity, and so let's agree on this marriage. Unless the parents are very liberal, okay, so they allow their children to marry whom they want. Of course, pagdating po ng modern times, marriage has become based on, I don't want to call it love, but it's on feelings. And sometimes we mistake feelings for love. Pero yun nga po, nung unang panahon, and I think this was before anybody's time. Okay? Siguro bago pa ito nung panahon ng mga magulang natin. That is how they agree on marriage. Kung walang love, okay lang kung walang feelings. Okay? Okay lang yun. Basta pag kinasal tayo, that is something, that follows. Okay? Now, I'm not saying that is the ideal. Okay? Nor am I saying, na totally mali na hindi puro feelings. Okay? The ideal is somewhere in between. Okay? Pero dito po, makikita po natin, that the ideal for the Christian family is pinakita po rito ni Pablo in these last 2 or 3 chapters of Ephesians. So pinagbabasihan po rito, mga minamahal, what is the relationship of Christ with the church? At kung ano man po yung experience po natin, it is based on the pattern. It should be based on the principle. Kung paano po tinuturing ng Panginoon ang kanyang church, ang kanyang pong katawan, ang mga manampalataya, and how the church treat each other. So as I've said, our marriages, our relationship as a family is merely a shadow, but the reality is the spiritual and eternal. Sometimes, the shadow looks bigger. Diba? So, minsan parang mas malaki yung anino kaysa dun sa actual. Pero anino lang yun. It has no substance. Okay? At ang liwanag po, ay ginagamit po natin
hindi para makita yung anino, kundi para makita yung body. And therefore, Christ gives us the light so that we may see Him, makita po natin siya at yung kanyang katawan, which is the body of Christ, the church. So kaya nga po, ang sabi po ni Pablo rito, you know what sabi niya po rito? I'm not really talking about marriage. Sabi niya, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So yun talaga yung topic nito po. Ito talaga yung bottom line. Ito talaga yung pinakamahalaga. It is about Christ and the church. And our relationship with Christ helps us understand our relationship with how our families ought to be. So ano ba dapat? Okay, so hindi yung kung ano sinasabi ni pastor, hindi yung kung ano yung experience ng ating mga magulang. It's not some model that we look to because frankly speaking, it's quite challenging na hanapin natin sa Bible po about any pattern that we should follow. So let's just look at Christ and the church. So about Christian marriage or wedding, okay? / wedding. So ano po ba ito? So it begins with having a relationship with Christ. Okay, so it begins with having a relationship with Christ. Which all of us, or most of us, na andito po ngayon, ay sinasabi po natin, kilala natin si Kristo. At meron po tayong kaugnayan sa Kanya, at tayo po ay tagasunod niya. Well, doon po nagsisimula ang ating pangunawa or understanding what marriage should be. It is based on our relationship with Christ, our understanding, based on His person and work. Sino ba si Kristo sa atin? At ano ba ang Kanyang ginawa para sa atin? Of course, meron pong love doon. We love Him because He first loved us, and He demonstrated that love to us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And so there's that balance. Okay? Pero tingnan po natin what it is not. Okay? So ano ho ba yung Christian marriage? It's, I would say, what it is not a church wedding blessed or solemnized by an ordained minister. So wala hong magic dun sa pag sinabi po natin na I pronounce you husband and wife. Although that is required, okay, to announce that, there's nothing special about prayer na pinag-pray natin and then they are now husband and wife. Well, it is true, pero a Christian marriage is more than a church wedding that is blessed by an ordained minister. It doesn't make it Christian. Okay? So, syempre, yung mga mag-aasawa, syempre, may option tayo. Gusto ba natin sa church o sa labas? Gusto natin sa church kasi Christian wedding yun. Kahit wala naman sa church, pwede pa rin maging Christian wedding. The place, doesn't make it what it is. Also, what it is not, a Christian marriage is not simply a wedding between two Christian believers. Okay? So, okay na yun. Pareho tayong sumasampalataya kay Kristo. And, we have something in common. We profess to believe in Jesus Christ. Now, the state or our laws requires
at least one, and it is the words, be a member of a certain denomination. So in other words, if I'm going to contract or solemnize the wedding, hindi pwedeng outside of our I would say faith. Okay? So in other words, the law says, dapat magkapareho o at least isa ay naniniwala. Okay? So I'm trying to be very, very careful here. So in other words, hindi pwedeng parehong Muslim, okay? O parehong, Buddhist, to use an obvious example. Dapat at least isa doon ay, quote-unquote, Christian. Okay? One has to be at least a member. Now, since the law allows that, so, we give people the benefit of the doubt. Okay? Na sila po, ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Not because the law requires it, but there's, we follow a higher principle, which is the Word of God. And biblically, of course, just one person who is a Christian and the other is not, biblically, okay, is not acceptable. Okay? So, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, dapat parehong mananampalataya. So, does that make it a Christian wedding then? Not necessarily. Okay, so hindi po yun. So, ang paghahanda po, sa pag-aasawa, hindi lang ho natatapos dun sa pareho tayong Kristiyano. Later on, I would say that it begins very, very much earlier than that. Bago pa nga maging Kristiyano, ando na yung paghahanda para po dito. Sometimes I attend, I get invited, and sometimes I ask my friends who are doing weddings, oy, sabi ko, hindi ko kilala ito, bago ba siya? Oh, bago lang siya. Actually, last week lang nabaptize eh. So, sometimes, I wonder how far did you start this preparation for the wedding? Alam niyo po, yung pong advice that you prepare for it 6 months to 1 year is actually good advice. Okay? That's at least. There's wisdom to that. And I'll tell you later. So kaya nga po, ang sinasabi ko lang po, if the other person, is not a believer, at least masasabi ko po, they're not ready yet. Okay, hindi pa ready. Okay. Pastor, ang gagawin lang naman niya, hindi paluhurin mo at sabihin mo, tanggapin mo ang Panginoon, then okay na, it's done already. Well, alam niyo po, this is just me, personally. And I'm not always right. Okay? Pero sometimes I feel na mas gusto ko pa nga na sana pareho na lang hindi Kristiyano. Okay? Na magpapakasal. Because number 1, they have something in common. And number 2, at least I know that both of them are not believers. Because I think, many times, and this is ironic, that there are really 2 people who are unbelievers. So that's ironic. Okay?
Kasi makikita po natin, no, mga minamahal, na at least one of those person is not a believer. At pag yung isang tao po ay hindi believer, ay tumanggap sa Panginoon, sincerely and genuinely, then it's just me, I think, that person is the true believer. Yeah, it sounds unusual, and ironic that the person who just made the commitment to Jesus Christ is the believer. Because I sometimes observe this, okay? Kung sino pa yung tumanggap sa Panginoon has the desire to grow and to continue in the Lord. Samantalang yung isa na gusto lang siya mapakasalan, doesn't grow and doesn't continue at all. So it's ironic, but I feel, that kung susundan po natin, ito pong pattern na ito na just because a person has made a profession or a commitment to Jesus Christ is enough to make a Christian marriage. We have to go beyond that. Okay? Hindi ho sapat po yun. So, we say what it is not simply blessed by the venue or the person officiating the wedding. At hindi ito nakabase dun sa dalawang tao na magpapakasal sa kanilang, commitment to Jesus Christ. But actually, it is a Christian marriage, begins with this understanding that there is mutual understanding and experience of having a relationship with Jesus Christ. So, ang isang tao ho ba na gustong magpakasal, nakatingin ho ba siya kay Kristo at siya ay sumasampalataya at sumusunod sa kalooban ni Kristo? Dahil naintindihan niya what Jesus Christ has done for him. Jesus Christ died for his sins. And this results in a response of obedience and submission to the will of Christ. So ito po ay nagsisimula sa isang tao. It is personal, it is individual, but it is also mutual. If they share the same conviction na mas mahalaga ang kagustuhan ni Kristo Jesus, hindi dahil may gusto tayong dalawa sa isa-isa, kundi ano ba ang gusto ng ating Panginoong Jesus as the most important in this marriage, then I would say, then we have a Christian marriage. Kasi hinahanap nila, hindi yung kagustuhan nila, kung hindi ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi kagustuhan ng mga kaibigan, hindi kagustuhan ng mga magulang o pamilya, kung hindi ang kagustuhan ni Kristo Jesus. And so I believe that is where it should begin. And even if a person is single and even not looking, alam niyo po hindi ka kailangang maging married for you to understand what it means to have a relationship. No. Kasi alam mo, yung relationship mo kay Jesus Christ, sapat na yun eh. Wala ka nang pwede idagdag doon. Yun ang pinagbabasihan natin. Christ's love for us is the ideal of what marriage ought to be. So, pwedeng maintindihan ng isang tao who is single, ito pong marriage that God wants us to have. Because you have already experienced that if you know Jesus Christ.
Now also, about a Christian home or a Christian family. It begins now, So kung yung Christian marriage po, it begins with an understanding with Christ's relationship with the believer, the Christian home or family. So magkaiba po yun, because yung marriage is between husband and wife. Pagdating po sa family, it includes children, and even sa panahon po ni Pablo, it even includes anybody in the household. Okay? Even those who are employed in the household is part of the family. Okay? Now, what is a Christian home or a Christian family? So it begins with a relationship with the church. Because ano ho ba yung church? Yeah, it's the body of Christ. But in a sense, it is also God's family. At kung maintindihan po natin, yung God's family, then yun po ang magiging basihan po natin, of what our families ought to be, and not the other way around. Okay, so a Christian family is not just when both parents and children are Christian believers. Christian family kami kasi lahat kami ay nabautismuhan na. Okay? Lahat kami ay nag-church. So that makes us a Christian family. Well, it's necessary for you to be that and to do that, but that's not sufficient. Okay, hindi po sapat po 'yun. So katulad po ng binasa po natin kanina, ano ho ba nagaganap sa pamilya ng Diyos? In the body of Christ. Chapter 4 verse 15 says, "But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ." So Christ is the head. So ano po tayo? From whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So this is God's family, the church. They are dependent on each other. So katulad po ng katawan, okay, makikita po natin, hindi lang po ito magkakadikit. Okay? Hindi lang po ito sabihin natin because they are close together, they are one. No. So pag masakit ang paa mo, naharamdaman yan ng buong katawan. Okay? It's the whole body that suffers. So we have that idea of being dependent on one another. And, lahat po tayo lumalago. Okay, so hindi pwedeng ang lumalago lang yung ulo mo o yung tenga mo. So hindi ho balanse yun. The entire body moves forward together and it grows. At ito po ay nangyari, when we are speaking the truth in love. Of course, the truth, it includes not only the Word of God, but it is by being open and honest with each other. At ganun po ang pamilya. They are open and honest with each other. So, bilang isang magulang, ayaw mo na merong hindi sinasabi sa iyo yung anak mo. Okay? So, you don't keep secrets from each other. You're open and honest with each other. At the same time, kinikilala natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, based on the Word of God. That is the truth. We speak the truth kahit masakit, because that is what is in God's Word. At sa pamamagitan po nun, tayo po ay lumalago. In verse 25, dito po sa chapter 4, "Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one to another." So alisin daw natin dito yung hindi pagsasabi ng totoo. And speak every man truth, not the truth, but
It means the truth, yung pagiging open, pagiging honest po natin. And why? Because we are members one of another. We are one body. We are the family of God. And He gives other things here. Verse 26 and 27, be angry and sin not. Don't give place to the devil. No stealing. Let him that stole steal no more, but rather let him labor. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So, God wants that in His family, in the church. Yun po ang gusto ng Panginoon sa Kanyang mga anak sa iglesia. And you know what? That's what He also wants in your home. If it is going to be a Christian family, there has to be truth. There has to be honesty. We are depending on each other for support para tayo po ay lumago. So nakikita po natin yan. We learn and understand what it means to be a family through the body of Christ, through the church, through God's family. Our relationship to each other as believers. So I'm going to make this statement, and it's quite bold, at least para sa akin po. But it is this: what we are in the church is what we should be at home. Kung ano po tayo, kung ano po ang kaugnayan po natin dito sa ating church bilang mga mananampalataya, how we treat each other should be the same way that we treat each other at home. Pastor, hindi ba baliktad yun? Well, in reality, it's baliktad. Pero ang sinasabi ko, this is the ideal. Ito yung gusto ng Panginoon. Kung ano po tayo dito, dapat, kung ano ang tinatanggap po natin dito sa church, we apply that. We practice that at home. Kaya nga, if you have a problem at home, okay, with your children, with your partner, it's not wise for you to miss church. Okay? Hindi ako attend ng church kasi, magkagalit tayo eh. Well, it's hard, I know. Okay? Because you feel bad. Pero ano ho bang makukuha natin sa church? I'm not saying our problems will go away. Okay? But at the same time, gusto ko sabihin sa inyo, there are some ayaw na umuwi sa bahay, gusto na lang nasa church. Because, okay, kasi gusto ko rito. Mabait yung mga tao rito. Well, ang sinasabi ko sa inyo, go home and do the same. Okay? Kung ano yung tinanggap mo rito, kung ano yung natutunan mo rito, apply it at home. Practice it. Because you know what? The home is just a mirror. This is short of me saying, na mas importante ba yung church kaysa sa family? Well, they are both important. Okay? Because sometimes, alam niyo po, people would often stay away from church because ito po ang kanilang naramdaman. Plastic naman yung mga tao doon eh. Plastic. Alam ko yung ginagawa nila sa bahay at, alam ko ugali mo sa bahay at, it's not the same. In the church. Hindi po ang mga minamahal. Please don't say that. Okay? Because what we learn and experience as brethren, as believers in the Lord Jesus Christ, so dapat po i-practice natin sa bahay. At wag natin,
Siguro katulad ng sinasabi sa atin ng mga magulang natin o ng mga matatanda, don't be yourself. Okay. But pag tayo po ay nasa bahay, bagamat sa mga kahinaan po natin, let's try to remember. Let's try to understand. Ano ba yung na-experience po natin dito na dapat natin dalhin sa bahay? At hindi yung kung ano yung na-experience natin sa bahay ay yun ang dinadala po natin dito. Yung mga pagkakabahabahagi, yung mga hindi pagkakaunawaan, ay naisasalarawan po natin in our experience here at the church. So, being faithful to Christ and His church, His family, is a big factor in having a Christian home. Okay, so pagdating sa marriage, kanino dapat tayo nakatingin? To Jesus Christ and His relationship with us. Pero pagdating sa Christian home, we should look at the church. What is our relationship with the church? So, ang pagiging matapat po natin kay Kristo at sa Kanya pong katawan, to the spiritual family, helps us, have this Christian home. So, ano ho bang mauuna? Ano bang dapat mauna? Ano bang nauna? Itlog o manok? Manok ba? So, kung ikaw ay, hindi yung kung ano yung kakainin mo muna, kung hindi, ano ang unang ginawa? Okay. So, kung ikaw ay evolution, sabihin mo, itlog, syempre. Kasi saan bang galing ang manok? Di ba sa itlog? Pero saan ba galing yung itlog? Di ba galing sa manok? Pero kung tingnan mo sa Genesis, wala namang ginawang itlog ang Panginoon. It's all live creatures already. Yeah, so kung masasabi po natin, that a Christian marriage should be a product of the Christian home. Okay? I'm not saying if you don't come from a Christian home, it's not possible for you to achieve this. Ngunit mga minamahal, makikita po natin na the preparation for marriage and family begins at home. Ito po, it begins at birth. So kailan po natin ihanda yung ating mga anak? Mag-aasawa ka ba? Sabi ng anak ko, hindi ako mag-aasawa. Gastos lang yun. Okay? So, we talk about that, but you know what? It should go much, much earlier. Okay? Ang paghahanda po sa pagkakaroon ng pamilya ay pinapakita na po natin. Not 6 months before you tie the knot. Okay? But in the home. It begins with being part of a family where you can observe a good marriage and a good relationship. So it's not a one-day seminar, okay? So that's necessary. Or even a week or a month. So ito po sinasabi ko po sa inyo, for those of you who are seeking advice ko po sa inyo ganito. Come to church every week. Okay? Kung may problema kayo sa anak nyo, sa asawa ninyo, come to church every week. Because that's where we learn about relationships. Kung dito po, mga minamahal, na natutunan po natin yung tamang pakikitungo po natin sa isa't isa. And of course, we're not perfect. Okay? And Paul knows that when he said, meron dapat pintuan para sa pagpapatawad. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another,
even as God for Christ Jesus, for Christ's sake, hath forgiven you. This is the church. This is God's family. They have problems. They forgive one another. Can we not do that sa pamilya natin? Kung ito po yung nagaganap po rito. In spite of all our weaknesses and imperfections, we are being honest and we try to, yung katotohanan po, inaabot po natin, na gawin yung katotohanan. And yet, bukas po tayo sa pagpapatawad. In fact, mabilis po tayo magpatawad. Dapat, Hindi ko pa nga sinasabi, pinapatawad ka na. Pero kailangan pa rin ipahayag ang kapatawaran sa isa't isa. Wala ho tayong rito. Hindi ba? Yung sumpaan. Hindi ba? Parang yung, di ba? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Kasi sinumpa mo ako noon eh. Ang commitment po natin, ang sumpa po natin sa isa't isa as husband and wife, as a family is this. Nothing is going to keep us from loving each other, from building up each other. Okay? Dahil mahal po natin ang isa't isa. Maaring nababawasan po yung ating, at times, how we feel with each other. Sometimes we feel that we love each other more or less. Pero yung tunay na pagmamahal po, na kay Kristo, hindi po yan nagbabago. It doesn't change. Okay? Because it is a decision that we made. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, na kung paano po tayo ay tinanggap ng Panginoon, then ganun din po ang pagtanggap po natin sa isa't isa. And if you can't get along in the church and with other believers, most likely, it is the same with your family. Kung hindi mo kasundo ang mga kapatid mo sa pananampalataya, sa palagay ko, hindi mo rin makakasundo yung mga kapamilya mo sa dugo. Because spiritually, that is, mas matibay po yun, mga minamahal. Because it is based on Christ and the church. So a Christian marriage will not work if there is no commitment or faithfulness to Christ. So kaya nga po, ang palagi po dapat nating pinapanalangin sa isa't isa ay makakilala sa Panginoon, maging matapat sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay matapat sa Panginoon Diyos, di ba? Mapagkakatiwalaan po natin ang isa't isa. Okay? Hindi mo sasabihin na ang isang tao ay magsisinungaling sa iyo if he is conscientious in the sight of God. Hindi siya magtataksil sa iyo. Okay? Kasi ang pagtataksil sa iyo ay pagtataksil sa Panginoon. Hindi ho ba? So, it is closely connected, mga minamahal. So we go back to this. Of course, we went into detail ng mga nakaraang linggo po, about the husband and wife. But, wag ho tayong magkamali, mga minamahal. Ang dapat po nating tingnan, unang-una po sa lahat, our relationship with Jesus Christ. And also our relationship with each other as a church. At alam niyo po, yung anino, susunod na lang po yun, yung anino. It's just going to follow. Our marriage and our family, it's just going to be where it should be. Kung tama po tayo spiritually sa harapan ng Panginoon, then the rest will follow by God's grace. So, manalangin po tayo. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, meron po mga bagay na marahil na
siguro dapat hindi narinig o hindi sinabi po Panginoon. At gayon pa man po Panginoon, kung ang katotohanan po Panginoon ang hinahanap po namin, then sana po ang narinig po namin ay yung katotohanan. Kung ano po ang niyanais mo para sa aming salita. At hindi po yung mga bagay na ayaw po naming marinig. Dalayan ko Panginoon sa iyo na sa paghahanap po namin po Panginoon ng katiwasayan at pagkakaisa sa aming pamilya, ay una sa lahat ay masumpungan po namin ito sa isa't isa bilang mga magkakapatid kay Kristo Jesus, at ang katapatan po namin kay Kristo Jesus na siya pong nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili para po sa amin. Dalayan ko Panginoon sa iyo na tulungan mo kami na ito po ay maging kasiyahan po Panginoon para sa amin. Dahil ito po ang nais mo, ito po ang kalooban mo para sa bawat isa. Ang lahat po ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.